Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumabas saglit pero inaasahang papasok muli bukas sa Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyong Julian. Kaya naghahanda pa rin ang Batanes na pinaka-napuruhan ng bagyo. Kaya wasak ang maraming tahanan. Nasa state of calamity na ang probinsya at hirap sa supply ng kuryente, tubig at komunikasyon, kaya umaapela ng tulong. Nakatutok si Joseph Moro. Walang patawad ang Bagyong Julian sa Batanes. Ramdam sa mga bidyong kuha kahapon ang hagupit ng hangin sa Basco, Batanes. Parang papel lamang na winasiwas ang ilang yero. Sa lakas ng ulan, halos wala nang makita sa paligid. Pinasok din ng hangin at ulan ang opisina ng PDRRMO. At bagamat nakaligtas ang mga bahay na bato sa bagyong umabot sa signal number 4, hindi ito kinaya ng mga modernong bahay na gawa na sa mga kahoy at yero. Mas marami ng ganyan sa Basco kaya halos walang natira sa kanila. Ilang residente pa ang sugatan. Namatay din ng ilang alagang hayop. Tumuob ang ilang tricycle at motorsiklo at natumba ang maraming puno. Ang matandang kahoy nga ng Vaditi na nakaligtas na sa maraming bagyo, tuluyang pinadapa ng Bagyong Julian. Tinuklap din ng bagyo ang bubong ng simbahan ng munisipalidad ng Uyugan, kaya nawala ng matibay na proteksyon sa nagpapatuloy pa ring ulan kanina kahit wala ng bagyo. Iniwan itong wasak ang lampas 2,000 bahay roon na limitado ang kuryente, tubig gripo at linya ng komunikasyon sa ngayon. First time kami nagkaroon ng 2,543 na evacuees. No? Dati-rati ko lang, 10, 20, mga ganon lang. Kaya emosyonal si Batanes Governor Marilu Cayco sa panayam sa DCWB. Iba ito kasi masyado siyang matagal. Sobrang nakasira ng mga bahay dito at sobrang lakas ng ulan na nagkaroon. First time din namin na malakas ang flood namin dito sa Batanes. Ako'y very emotional dahil kitang-kita ko kung gaano kabilis masira ng bagyo ang mga kabahayan dito sa Batanes. Yero at kahoy na ang maraming bahay dahil hindi na sila pinapayagang manguha ng mga aggregates o mga bato matapos ideklarang protected area ang Batanes. Nanawagan ako sa DNR, nanawagan ako kay Presidente kung po pwedeng mag-issue sila ng moratorium muna at payagan kami makakuha muna ng pang-home use na aggregate sa kahoy. Kahit man lang yung naputol ng bagyo na mga kahoy sa kanilang yun ang gagamitin. Dahil kawawa ang mga mahihirap naming kababayan. Gumagana naman ang airport kaya humihingi rin ng tulong ang Batanes sa national government. Humihingi ako muna ng bottled water. Ang kinatatakutan ko pag walang tubig is baka mamaya magkaroon naman kami ng diarrhea outbreak po dito. Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Batanes pero ayon kay Governor Cayco, hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakampante. Yung forecast is babalik ng konti bago saka siya mag-exit. Ay paano kayo ngayon dyan? Ay siyempre naghahanda kaya sabi ko wag mo nang magtanggal ng kung ano-ano basta maghanda pa rin dahil hindi natin alam kung pagbalik nun ay mas malakas. Ayon sa DSWD, nakapag-preposition sila ng mga food packs sa mga bayan ng Ibana, Uyugan, Itbayat at Sabtang sa Batanes. Oras daw na bumuti ang panahon ay ihahatid nila ito sa mga may kailangan. Ang GMA Kapuso Foundation pupunta rin sa Batanes para maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Ilocos Norte. Matapos wasakin ng Super Bagyong Julian ang ilang tulay, kalsada at mga puntod. Dang-daang pamilya ang inilikas.
Yan at ibang pinsala ng bagyo sa Northern Luzon. Sa pagtutok na ito, live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, maghapon pa ring malakas ang buhos ng ulan sa ilang bayan dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 17,000 families ang apektado ni Super Typhoon Julian sa probinsya. Hanggang kaninang umaga, malakas pa rin ang buhos ng ulan sa ilang bayan sa Ilocos Sur. Sa Candon City, lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan sa Barangay Kalawaan. Ang sakahan na ito nagmistulang lawa. Kaya ang ilang magsasaka, sinubukan pang isalba ang pananim na palay. Talagang tataas ang tubig, aabot hanggang kalsada. Sa ngayon, mahigit 40 katao ang nanatili pa rin sa evacuation center. Tumataas yung tubig. Hanggang bewang po yung bahana sa amin. Sa bayan naman ng Santa nagka-mudslide. Pero agad din nagkasa ng clearing operation ng DPWH. Dahil naman sa matinding epekto ng bagyong Julian, isinailalim na sa state of calamity ang Ilocos Norte. Unti-unti nang humuhupa ang baha, kaya kanya-kanya ng linis ang mga residente sa Lawag City. May mga umiikot na garbage truck upang hakutin ang mga basurang iniwan ng baha. Sa tala ng CDRRMO, nasa 655 na pamilya mula sa 24 na barangay sa lungsod ang apektado. Kabilang dyan ang mga inilikas sa barangay Gabu Norte dahil bumagsak ang ginagawang dike. May naputol namang tulay sa bayan ng Vintar at may gumuhuring bahagi ng kalasada sa ilog. Di rin nakaligtas sa bagyo ang mga nasirang puntod sa isang sementeryo sa Sarap. Pinakamaraming population mostly is Barangay 1. Then even ang infrastructure, ang pinakagrabe talaga is dito sa Gabo. That's why we are very monitoring it also. We heard that may mga casualties tayo pero wala pang verified information nito, wala pang official report. Isa sa Batak, isa sa Paway, missing yon, and then isa dito sa Lawag City. Aabot naman sa 250 na bahay ang nalubog sa 3 talampakang lalim ng baha sa Sitio Subdivision ng Barangay Lumbang sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa tag-ulan at saka yung hindi pa natatapos na dike po. So hindi kaya yung pagtaas ng tubig, siyempre pupunta rito, mababang dito sa amin . Wala pang inililikas pero nakahanda naman daw ang relief goods. Kaninang umaga, umabot sa 6 feet ang antas ng Marusay River sa bayan, malapit na sa 8 feet na critical level. Sa Lagayan Abra naman, 7 individual ang iniligtas matapos matrap sa umapaw na Tinig River. Nasa maayos silang kalagayan. Dahil sa maputik na daan dulot ng landslide sa bahagi ng Bulinoy, kinailangan ng buhatin habang naka-wheelchair ang kakadischarge lang na pasyenteng ito. Sakay sinakay sa police car para makauwi. Nagkaroon din ng landslide sa Baguio Bontoc Road at Alab section sa Mountain Province. Sa impormasyon na natanggap ng PDRRMO mula sa Philippine Red Cross, 2 bahay ang nasira sa landslide maliban sa mga nadaganan din na iba't ibang uri ng sasakyan. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Sarado naman ang Mountain Province, Ilocos Sur Road sa bahagi ng Barangay Poblasyon sa bayan ng Bauco dahil sa pagguho ng lupa. Nagsagawa rin ng assessment at inspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Baguio City. Kabilang ang pagguho sa Barangay Dominican Mirador at Nagilian. Mel, sa ngayon nasa 1,000 individuals ang nasa evacuation center. Hindi pa rin sila pinapayagan na makauwi dahil pa rin sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Samantala as of 6 p.m., umabot na sa 85 million pesos yung damages sa agriculture pero inaasahang tataas pa yan kapag nakapag-submit na ng reports ang iba't ibang LGU sa probinsya ng Ilocos Norte. Mel? Jasmine, inaasahang papasok ulit sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Julian. Ano bang nakita mo dyan na mga ginagawa ng paghahanda ng mga taga-Northern Luzon? Jasmine? Dito sa probinsya ng Ilocos Norte, Mel, dahil actually ito yung pinaka-naapektuhan sa Region 1 pagdating sa epekto nga ni Super Typhoon Julian, ang pinaka-binabantayan sa ngayon ng provincial government ay itong northern portion ng Ilocos Norte, kabilang dyan yung bayan ng Pagudpod, itong aming kinaroroonan, Pasukin dahil nga sa matataas pa rin na alon sa baybayin. Ang paghahanda, Mel, talagang binabantayan sa ngayon yung mga residente sa coastal areas dahil doon sa banta ng storm surge. In case kasi, Mel, na
pumasok muli sa PAR si Super Typhoon Julian, malaki yung epekto niya doon sa gale warning, possible yung matataas at malalakas na alon. Kaya pinaka-importante pa rin sa ngayon na mabantayan, mailikas kung kinakailangan yung mga residente sa coastal areas dahil sa banta ng storm surge, Mel. Oo, pero dyan sa loob ng bayan, may mga bahang lugar pa rin ba? At saka yung mga evacuation center, meron pa rin? Jasmine? Yes, Mel. Oo. Mel, doon sa evacuation center, sa ngayon, meron pa rin mga evacuees. Actually, may mga bayan na okay naman na yung panahon, pero hindi pa rin pinapayagan nga na makauwi yung mga evacuee dahil may banta pa rin si Super Typhoon Julian. Doon naman sa mga flooded na areas, compared kahapon, marami ng lugar yung nag-subside, pero may mga portion na talagang mataas pa rin yung baha. Yung mga nadaanan namin kanina sa part ng Pasukin, may mga baha pa din, karamihan, Mel, mga palayan. Doon sa mga bahay, konti na lang, pero karamihan sa agriculture, lubog, Mel, yung mga palayan sa matinding baha, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Simula na ang paghahain ng kandidatura ng mga gustong tumakbo sa eleksyon 2025. Pero sa day 1 ng filing, matumal pa ang dating ng mga gustong kumandidato. At mula sa Manila Hotel, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, alam mo mahigit na 18,000 na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa ang paglalabanan sa eleksyon 2025. At ngayong araw po na ito ang first day ng filing ng COC. At ayon po sa COMELEC ay naging maayos naman at matiwasay ang pagdadaos ng COC filing ngayong araw na ito. Bit-bit ang kanilang Certificate of Candidacy at iba pang requirements. Nagsidatingan sa Manila Hotel Tent City simula alas 8 ng umaga ang mga nais tumakbong senador at nominees ng party list organizations. Sa mga gustong tumakbong senador, kauna-unahang nag-file si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Naghain din ng kanilang COC si David Chan, isang sustainability advocate. Ganon din ang nagpakilalang electrician at karpinterong si Alexander Encarnacion. Doktor at abogadong si Jose Montemayor na tumakbong Pangulo noong 2022. Naghain din ng kandidatura ang nagpakilalang dating guro na si Janice Padilla. Sinundan siya ng isang nagpakilalang law student na si Felipe Montealto. Sa mga re-election ni Senator, kasama sa unang naghain ng COC si Senador Francis Tolentino. Kakandidato rin si Daniel Magtira na nagsabing ilang beses na raw na-disqualify. Muli ring susubok sa pagkandidato si Happy Lubarbio. First time namang mag-file ng COC ng animal rights activist na si Norman Marquez. Nag-file naman sa ikalawang pagkakataon ang security guard na si Phil de los Reyes. Sinundan siya ng pag-file ng vlogger na si Mark Gamboa. Nag-file din si Mig Katuran. Naghain din ng COC sina independent candidate Jose Jesse de la Calzada Olivar, independent candidate Joseph Tandi, at kinatawan ng Partido Maharlika Mahar Sahipas Sali. Pero hindi sila umakyat sa entablado para magpakilala sa media. Last filer naman ngayong araw na ito ang independent candidate na si Sunang Mona Ditanongun. Ayon sa COMELEC, naging maayos ang unang araw ng filing ng COC maging sa mga lokal na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa. Masasabi raw ng COMELEC na matumal pa ang dating ng mga filers para sa mahigit 18,000 na posisyon na pagbobotohan sa buong bansa. Ito pong bilang na ito dito sa atin sa national candidates ay normal po itong bilang. Ganito po talaga yung average. Asahan niyo po pagdating na October 3 ay sadyang dyan po tataas na ang bilang. Nasabi na ng COMELEC na basta kompleto ang requirements, tatanggapin nila ang COC. Pero sasalain pa nila ito bago malagay ang pangalan sa balota. Hindi raw isasama yung mga napatawan ng parusa ng korte na hindi na sila pwedeng humawak ng pampublikong opisina at yung mga nuisance candidates. Umasa po kayo na pagkatapos ng filing ng Certificates of Candidacy, tayo ay magpapatawag ng mga pagdinig, magre-require tayo ng pagpa-file ng komento o answer upang patunayan ng bawat isa o kung sino man na siya ay hindi nuisance candidate.
Vicky, ayon dito kay Chairman Garcia ay kahit paano masasabi na rin na maganda yung naging resulta ngayong araw na ito, bagamat masasabing matumal kung ikukumpara sa mga nagdaang eleksyon. Pero sabi niya kasi kadalasan daw sa kanyang experience ay yung mga politiko kuminsan nagpapakiramdaman din at dumadami raw yung nagpa-file bandang gitna nung filing ng COC kasi ito namang filing po ay hanggang October 8 pa. Vicky? Sandra, may kompletong listahan na ba ang COMELEC kung ilan ang naghain ng COC sa pagkasenador at party list ngayong araw? Yes, Vicky, ang update na ibinigay nila sa atin ay sa pagkasenador, merong 17 na nag-file ngayong araw at para naman sa party list ay merong 15 na nag-file ngayong araw. So sabi nga niya ay maaari nga sa mga darating pa na araw baka mas bumuhos pa yung filers ng COC dito. Vicky? Sandra, di ba sabi mo kanina matumal pa sa ngayon yung dami ng mga nagfa-file. Kailan ba eksakto inaasahan yung dagsa ng mga kakandidato based on yung past experience natin? Oo. Sa mga past experiences daw ay bandang gitna ng filing ng COC, no? So kumbaga kung between October 1 to 8, masasabi natin na bandang gitna noon, mga October 4, no, ay masasabing talagang dadami na. Pero base na rin sa impormasyon na nakakalap natin mula dun sa mga halimbawa senador na nakaupo ngayon pero sila ay magpa-file for re-election, meron na tayo nababalitaan na magpa-file bukas at saka sa makalawa. So yan, sabi nga ni Chairman Garcia ay tuloy-tuloy na yan at inaasahan nila na mas dadami pa sa mga susunod na araw. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At hindi lang yan sa Manila Hotel dahil sa buong bansa ay binuksan na ang paghahain ng kandidatura para sa mahigit 18,000 posisyon pupunan sa eleksyon 2025. Sa tala ng GMA Integrated News Research, base po sa datos ng COMELEC, bukod sa 12 senador na pipiliin ng mga botante, ayan po, boboto rin sila ng 300 at 17 district at party list representatives sa Kamara. Nakataya rin sa eleksyon ang mahigit 900 posisyon sa mga probinsya. Kasama dyan ang mga governor at vice governor at mga bokal o yung miyembro ng sangguniang panlalawigan. Pupunaan naman ang mga city hall at munisipyo ng 17,000 opisyal mula sa mayor at vice mayor hanggang konsehal. At para naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM, 65 posisyon ang pupunan, kabilang ang mga registered regional political parties at parliamentary districts. Nasagip ang ilang babaeng menor de edad na iniaalok umano sa mga parokyano ng isang bar sa Antipolo City. Kung paano nabisto ang iligal na operasyon doon sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive. Madilim Ayun sir, yung kanina. Sa madilim. Dati liwanag nun, yun yung isang target sir. Pagkapwesto ng mga undercover sa target na KTV bar sa Antipolo City, agad silang inalok ng mga suspect ng short time kasama ang mga babaeng minor de edad. Pagkaabot ng pera sa isa sa mga suspect, nagpakilala na ang undercover agents, bagay na pinalagan ng ilan sa mga hinuli. Hindi ako lalaki! Walang masama! Tingnan, panindigan mo! Walang masama! Walang nag-barber dito! Walang nag-VIP! Ano ba kaya naman ako napapasama? Ay, hindi! Ayon sa NBI Rizal, may impormante silang nagdetalye sa pang-aabusong nagaganap sa mga minor de edad sa ikalawang palapag ng tinarget na KTV bar. Ino-offer nila ito sa kanilang mga parokyano, mostly dun sa mga foreigners. May mga dinidisplay na mga babae sa labas at meron din sa loob. Ang mga minor ay nandoon sa loob, dun nila ito ino-offer sa mga kanilang kliyente. 10 ang nasagip sa operasyon, 4 ang napatunayang minor de edad matapos dumaan sa dental examination ng NBI. Ang isa, nagtangka pang ibahin ang kanyang edad pero nabisto pa rin. Ilang taon ka na? Hindi rin maitanggi ng mga suspect ang tinanggap na mark money. A ultraviolet light examination were conducted on their hands and it yielded a positive result of yellow fluorescent powder, which indicates na ni-receive nila
ang entrapment money during the operation. Sinisika pa namin makuha ang panig ng 4 inarestong suspect na na-inquest na sa reklamong qualified human trafficking in person at child abuse. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sabay sa pagbubukas ng COC filing ngayong araw, inilatag ng PNP ang mas mahigpit na seguridad at patakaran kaugnay sa election 2025. Hiling din nilang agahan ang gun ban. Nakatutok si June Veneracion. Tila naging bahagi na ng eleksyon sa Pilipinas ang karahasan. Mas mainit ang labanan sa lokal na level na kung minsan ay nauuwi sa pagpatay sa mga kandidato at taga-suporta. Isa sa nakikitang solusyon ng PNP ay agahan ng gun ban. Sabay sa mismong election period mula January 12, 2025 hanggang June 11, 2025. Siguraduhin po natin, very peaceful po yung natin, yung sa filing ng COC natin. No? We don't want anymore yung mga nangyayari na killings after that. Yung the past months, marami tayo nakikita na mga tinatamaan ng political killings. Inilalatag na rin ng PNP ang troop deployment para tutukan ang mga lugar na inaasahang mainit ang labanan. May mga gagawin ding reshuffle sa level ng Regional Directors o RD. Sa Central Luzon halimbawa, bagong talagang hepe si Brigadier General Rodrigo Maranan na mula sa Quezon City Police District. There will be movement po ng mga troops natin para matalagang mabawasan po yung ina-expect po natin na magkagulo. Para mailayo ang mga pulis sa politika at maiwasan ang kampihan, tatanggalin sila ng PNP sa mga lugar kung saan sila nakadestino kapag meron silang mga kamag-anak doon na tumatakbo. Very political po kami. Tatanggalin po namin yung mga pulis na naka-assign po kung saan sila may kamag-anak na lalaban sa eleksyon. May tiniyak din ng PNP chief. Kaugnay naman ang iniutos niyang pagbubukas muli sa investigasyon sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary, retired General Wesley Barayuga. Gusto namin maayos to and we will be filing cases among those people who are involved and those people na who try to cover up po yung nangyari. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Si David Licauco ang bagong ambassador ng Boy Scout of the Philippines. Dagdag yan sa mga role ngayon ni Pambansang Ginoo na may challenging shift din sa kanyang character na si Hiroshi sa Pulang Araw. Makichika kay Lars Santiago. Mula sa pagiging mga ambassador ng Save the Children Philippines, kasama si Barbie Forteza, may dagdag na bagong role si Pambansang Ginoo, David Licauco, Scout Salute. Hello Scouts! David Licauco po, ang inyong Scout Ambassador. Lalong lumabas ang kagwapuhan ni David nang isuot niya ang Boy Scout uniform sa isinagawang introduction at oath-taking para sa kanya bilang bagong ambassador ng Boy Scout of the Philippines. I think representing an organization that has timeless values, from service to integrity, leadership. Those are the things na until now ay ginagawa ko, na until now I believe in, So for me to be an ambassador, it's a huge honor. Hindi raw nakakalimutan ni David kung paanong noong bata pa siya ay talagang pangarap niya ang maging Boy Scout. So pangarap ko actually gawin yun nung bata ko, na makita ko yung sarili ko, nag-aakit ng flag, ng Philippine flag. But then it didn't happen. And now, nakakatawa kasi parang goes full circle talaga yung buhay na if you do good things and babalik sa'yo. Ang mga Boy Scout, pinagkaguluhan si David. Tanong pa sa kanya, nasaan sina Eduardo, Adelina at Teresita? Nakakatawa, it just means na nanonood sila, sinusubaybayan nila yung Pulang Araw. Kaya yun, I think that's a sign of success sa pinaghirapan ng buong production, from the staff to the artists and everyone. Tanjise, arimasan. Hindi ko maaaring traidorin ang ating bansa. Kung ngayon daw ay matindi na ang mga nangyayari sa kwento ng Pulang Araw. At iti akong
hindi na makakalapit ang lalaking yun sa kanila. Lalo pa raw magiging intense, lalo na sa magiging desisyon ng karakter niyang si Hiroshi. I think with Hiroshi, he is learning, he is realizing things at yun ang mag-shape ng decision-making niya. Napanood niyo ba si Hiroshi? Opo. Uy, anong ginawa ko? Nakatakas ka na po dun sa mga hapon po. Marunong ako mag-Japanese. Sige nga, sige nga. Watashi. Ano? Watashi. Watashi wa star yung TikTok, no? Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings.